Shalom sa inyong lahat. Siya'y tumatawag sa langit sa kaitaasan at sa lupa upang hatulan niya ang kanyang bayan. Tipunin mo sa akin ang aking mga banal, yaong makipagtipan sa akin sa pamagitan ng alay. Ang langit ay nagpapahayag ng kanyang katwiran sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. Awit 54 hanggang 6. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manonood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dati ang araw na madaragdagan ito ng mga seri ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang buhay mo'y sinasalamin ang sakdal na karakter ni Kristo. Paano? Mga alusyon, larawan, simbolo. Paano pag-aaralan ng propesiya ng Biblia? Bago tayo pumalaw, tayo manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 51, talatang 10 at 11. Linisin at hugasan niyo kami sa aming mga kasalanan upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa namin. Ipadaman niyo sa amin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa aba naming kalagayan muling mapasa amin ang kagalakan. Kalimutan niyo ang aming mga kasalanan at pawiin ang lahat ng aming kasamaan. Amen. Pang-anim na leksyon. Inuunawa ang hain. Ating susing talata ay Apokalipsis 5:9 mula sa bersyong salita ng Diyos. At sila ay umawit ng bagong awit. Sinabi nila, ikaw ay karapat-dapat kumuha ng balumbon at magbukas ng selyo nito. Dahil pinatay kanila at tinubos mo kami para sa Diyos ng iyong dugo sa bawat lipi at wika, mga tao at bansa. May mga tema ng paghahain na nagbibigay alam sa ating pagkaunawa kay Jesus. Ang pinaslang na kordero, ang malinaw na bida sa tagpo sa silid ng trono ng Diyos. Tinanggap siya bilang karapat-dapat at ang kanyang tanging pagiging karapat-dapat ay nagsasalita ng marami tungkol sa ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng sistema ng mga paghahain. Inilalantad siya nito bilang isang Diyos na walang hanggang pag-ibig na gumawa ng pangwakas na hain. Isang kilos na tayo at ang ibang mga intelihensya ng sansinukob ay kamangha-mangha sa walang hanggan. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, katanggap-tanggap at di katanggap-tanggap na mga hain. Ikalawa, simbolismo ng haing hayop. At ang ikatlo, ang presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Kung sa una ay titingnan natin ang walang saysay na mga hain. Sa ikalaway, dalawang paksa, ang dugo ng mga trono at tupa at ang kordero ng Paskwa. At sa ikatlo'y dalawa rin, si Jesus ay nasa templo at sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. Unang pagkakahati. Talata ay Hebreo 11:4. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain
kaysa kay Cain. Sa pamamagitan ito'y sinaksihan sa kanya siya'y matwid. Nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Ang handog ng bayan ng Diyos ay tinanggihan. Kung minsan, ang paghambing sa dalawang magkakaibang idea ay lubhang nakapagtuturo. Maraming maaaring matutunan tungkol sa likas ng paghahain sa pananaw ng Biblia mula ng talagang tinanggihan ng Diyos ang mahahain ng kanyang bayan. 3 talata, Isaiah 1:13, unang bahagi. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Ang insenso ay karumal-dumal sa akin. Isaiah 56:7, huling bahagi. Ang kanilang mga handog na sinusunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Sa unang talata ay tinanggihan ng handog. Dito ay tinanggap. Isa pa, Awit 51:17. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos, hindi mo hahamakin. Dito'y isang uri ng hain na tiyak na tatanggapin. Bagbag na diwa at nagsisising puso. Itong kalunos-lunos na yugto ng kasaysayan ng Israel ay hindi unang pagkakataon na tinanggihan ng Diyos ang isang hain. May katulad na pangyayari malapit sa pasimula ng kasaysayan ng kaligtasan nang ang hain ni Abel ay inaprubahan at kinilala ng Diyos at ang kay Cain ay hindi. Itong maagang yugto ay nagbibigay sa atin ng isa pang pagkakataon upang paghampingin ang katanggap-tanggap at di katanggap-tanggap na mga hain. Ang espiritu ng pagsasarili. Sa panahon ni Isaias, ang Israel ay basta makaraos lamang. Tinutupad ang kinakailangan sa isang pinakamaliit na pagtatangkang bigyang kasiyahan ng Diyos. Lahat samantalang namumuhay ayon sa gusto nila. Ang kanilang mga hain ay nakakabit sa sarili gaya ng kay Cain at hindi isang saloobin ng pagsuko at pagpapasakop sa Diyos. Ito'y sa katulad na espiritu na pinasisigla ang mga kaharian ng sanlibutan ito, ang espiritu ng pagsasarili. Mamumuhay si Cain ayon sa kagustuhan niya at magbibigay ng ritual sa Diyos ayon lamang sa kanyang takdang kondisyon. May mag-aakala lamang na tinitignan niya ang Diyos na isang abala, ngunit takot siya sa Diyos na sapat lamang para makaraos. Ang espiritu ng pagiging nakaasa. Gayunman si Abel ay inialay ang hain na hiningi ng Diyos, ang hain na nagpakita ng pangako ng Diyos tungkol sa darating na Mesyas. Genesis 3:16, isang tupa na tumuturong pasulong sa gawaing pagligtas ni Kristo sa Kalbaryo. Naunawaan ni Abel ang mga dakilang prinsipyo ng katubusan. Nakita niya ang sarili na isang makasalanan at nakita niya ang kasalanan at parusa nito, kamatayan. Tumatayo sa pagitan ng kanyang kaluluwa at pakikipagniig sa Diyos. Dinala niya ang pinaslang na biktima, ang haing buhay,
Sa gayon ay kinikilala ang mga pag-angkin ng kautusan na nasa langsang. Sa pamamagitan ng dumarak na dugo, tumingin siya sa inaharap na hain, ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, at nagtitiwala sa katubusan na doon magagawa na sa kanya ang saksi na si matwid at ang kanyang handog na tinanggap. Gaano kahalaga ang maingatan natin ang sarili upang mula sa mga makaraos lang na bawat isa sa atin ay maranasan ng kahulugan ng lubos na pagdidepende sa kamatayan ni Jesus bilang ang pag-asa ng kaligtasan lamang. Pangalawang pagkakahati, simbolismo ng mahaing hayop. Ang ating talata ay Hebreo 10:3-10. Ngunit sa pamagitan ng mahandog nito ay pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-aalis ng kasalanan, sapagkat kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, "Hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa kasalanan ay hindi ka nalugod." Kaya't sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balumbon ng aklat ay nasulat tungkol sa akin. Nang sabihin niya sa itaas na hindi mo ibig at hindi mo rin kinalugdan ang alay at mga handog at mga buong handog na sisinunog at mga alay para sa kasalanan na ihandog ayon sa kautusan. Pagkatapos ay dinagdag niya, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. At sa pamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. May pumuna sa buong konsepto ng hain. Ipinipilit na ito'y malupit, mabagsik, at sa isang kaisipan, hindi patas. Gayunman, yan talaga ang punto. Ang kamatayan ni Kristo ay malupit, mabagsik, at hindi patas. Ang inosente ay mamamatay para sa may sala. Yan ang kinailangan upang malutas ang problema ng kasalanan. At ang kamatayan ni Kristo ay kung saan nakaturo ang lahat nitong mabagsik, malupit, at hindi patas na mga hain. Mga tipo at antitipo. Ang mga tupa at ibang hayop na hain ay mga simbolo lamang na nakaturong pasulong sa nagtutubos na hain ng kordero ng Diyos. Ang mga ito'y kilos na ng panampalataya, nagbibigay sa mga makasalanan ng isang konkretong paraan upang ipahayag ang panampalataya sa gawain ng darating na Mesyas. Madalas tayong tumutukoy sa mga uri ng simbolong ito bilang ang mga tipo, pansin yan, maramihan, mga tipo, o ang paglitaw na tinutupad sa pamagitan ng isang antitipo. Kung maramihan yung tipo, ito ay iisang antitipo o ang paglitaw ng bagay o pangyayari na kanilang inilalarawan. May naglalarawan pa nga
na ang mga hain ay bilang napakaliliit na mga propesiya ng kamatayan ni Jesus sa krus. Mga propesiyang nagtupad sa bagong tipan. Ilustrasyon ng mga tiket sa paglalakbay para maunawaan natin yung mga tinukoy na nauna. Kapag bumili ka ng tiket sa tren, bus, o eroplano, hindi mo agad matatanggap ang paglalakbay na binayaran mo. Ang isang tiket ay isang pangako ng darating na paglalakbay. Pwede kang maupo dahil dito sa pirasong papel. Ngunit hindi ito magdadala sa iyo sa anumang destinasyon. Kapag sumakay ka na at nagpasimula na ang paglalakbay, gayunman, natanggap mo na ang binayaran mo at hindi na kailangan ang papel na ticket. Natapos ang papel ng mga tipo. Gayunman ang haing hayop, gayon din ang mga haing hayop. Meron silang mahalagang papel na gagampanan. Ngunit kapag ka ang tunay na hain ay nagawa na, wala ng kabuluhan ang mga ito, yung mga tipo. Isang realidad na inilarawan ng ang tabing sa pagitan ng banal na dako at kabanal-banalang dako ay sa makalupang santuario ay nahapak pagkamatay ni Jesus. Marcos 15:38. Kapag dakang namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay, ang mga tipo, yung mga handog na hayop, ay naging hindi na kinakailangan. Pangalawang pagtatalakay, ang kordero ng Paskwa. Ang ating talatay, Apokalipsis 5:6. Pagkatapos ay nakita ko sa gitna ng trono ng apat na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang korderong nakatayo na tulad ng isang pinaslang na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong daigdig. Ang simbolo ng Mesyas. Tumutukoy ang Apokalipsis kay Jesus bilang ang kordero halos 30 beses. Mula sa mga unang araw na panukalain ng katubusan, ang bayan ng Diyos ay gumamit ng mga tupa bilang isang simbolo ng darating na Mesyas. Naghandog si Abel ng panganay ng kanyang kawan, Henesis 4:4. At bago umalis ang mga Israelita sa Ehipto para sa lupang pangako, inatasan sila na tubusin ang bawat panganay na ipinanganak pati sa mga hayop ng tupa na 1 taon ang gulang. Exodo 12:5. Walang dungis o kapintasan. Mga taon pagkatapos ang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ni Kristo, pinag-isipan ni Pedro ang nangyari at isinulat niya. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. 1 Pedro 18:19. Isinakabuhayan ni Jesus ang isang buhay ng tao na pinasaya ang kabanalan ng Diyos. Ang iba sa atin ay nagkasala at ang paraang ikinabubuhay natin ay nagsasabi ng mga kasinungalingan tungkol sa likas ng ating lumikha. Si Jesus gayunman ay naging ang huling Adan. 1 Corinto 15:45. Sa kanyang pagkatao, siya ang lahat na ang lahi ng tao ay naging dapat isinailalim
isinalamin niya ng buong ganap ang kalwalhatian ng Diyos. Kung nakita mo ako, sinabi niya kay Felipe, nakita mo na ang Ama. Juan 14:9. Isang antitipikal na tupa. Si Jesus samantala ay pinako sa krus sa panahon ng Paskwa na nagpapakita pa na siya ang antitipikal na kordero. Sa Juan 18:19-20, sinabi ni Jesus na siya'y lantarang nagsalita ng kanyang doktrina sa isang paraang nakahilera tungkol sa tupa ng Paskwa sa Exodo 12:5 at 6 at mga anak ng Israel na inatasan upang pumili ng isang tupa para sa Paskwa at ingatan ito o ipakita ito sa panahon ng mga araw bago ang hain. So yung seremonya ng ginawa ng mga Israelita bago umalis sa Ehipto sa panahon ng Paskwa ay yon ay nakaturo sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa panahon din ng Paskwa. Nang ang punong pari ay tinanong si Jesus tungkol sa kanyang mga katuruan, nagreferensya si Jesus sa katotohanan na siya mismo ay nasa hayag na pagpapakita sa templo upang isalang-alang ng lahat. Ang kanyang buhay, kanyang magawa, kanyang katuruan, lahat ay ibinunyag kung sino siya talaga. Siya ang korderong walang dungis, ang pinakamakapangyarihang pagpapahayag ng katwiran at kalwalhatian ng Diyos. Pangatlong pagkakahati, ang presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Ang ating talata ay Hagay 2:7 hanggang 9. Sa mga talatang ito'y mauulit ang mga katagang sabi ng Panginoon ng hukbo. Bilangin niyo kung ilan. Aking uugain ang lahat ng mga bansa upang ang kayamanan ng lahat ng mga bansa ay dumating at aking pupunuin ang bahay na ito ng kalwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yun ang una. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Inuulit. Ang huling kalwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dakong ito'y magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Bali lang beses? 4. Ang presensya ng mga makasalanan sa harap ng Diyos. May tensyon sa kabuuan ng kwento ng kaligtasan. Nais ng Diyos na ibalik ang pakikipagniig na dati nating tinaas na masa kasama niya at nananabik na mapalapit sa atin. Subalit ang pagdadala sa mga makasalanan sa kanyang presensya ay pupuksa sa kanila, sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan, sinulat ni David. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Awit 5:4. Magkasabay, sumulat din si David. Ngunit ako, sa pamamagitan ng kasaganaan ng iyong wagas na pag-ibig, ay papasok sa iyong bahay at sa iyo'y may takot na sasamba sa templo mong banal. Talatang 7. Bagamat ang tao na makasalanan pag humarap sa Panginoon ay mamatay dahil sa kanyang kasalanan, mayroong paraan para hindi mangyayari ito, at yan ang sinabi ni David. Ang kalwalhatian ng Shekinah. Nang ang unang templo ay tinalaga ni Solomon,
Ang kalwalhatian ng Shekinah, ang presensya ng Diyos na sinamahan ng mga anak na Israel papuntang Kanaan, ay pinuno ang templo, at kaya ang mga pari ay hindi makapanatili upang tapusin ang kanilang gawain ng paglilingkod. 1 Hari 8:10-11. Nang ang ikalawang templo ay tinalaga, ang kaba ng tipan na kumakatawan sa trono ng Diyos ay nawala dahil may mga tapat na lalaki na nababahala sa kasalanan ng bansa ay itinago ito. Ang literal na presensya ng Diyos ay hindi pinuno ang templo sa panahong ito. Ito'y nakadudurog ng puso. Paanong magkakatotoo ang pangako ni Hagay? Sabi niya, nabasa natin kanina sa Hagay 2:7, aking pupunuin ang bahay na ito ng kalwalhatian, sabi ng Panginoon ng hukbo. At yun ay sa pamamagitan ng Shekinah. Ngunit wala na ngayon sapagkat ang kaban ng tipan ay wala na sa templo. Itinago. Isang mas dakila kaysa Shekinah. Ito'y sa ikalawang templo na si Jesus ang nagkatawang tao ng Diyos ay nagpakita sa laman at dugo. Ang Diyos mismo ay humakbang palabas mula sa likuran ng tabing mula sa kabanal-banalang dako upang maging isa sa atin at upang samahan tayo sa wasak na mundong ito. Dahil ang anak ng Diyos ay ngayon ang anak ng tao, makikita natin ang kanyang mukha, maririnig ang kanyang tinig, at masasaksihan kapag hinipo niya ang isang maruming ketungin at gagawin siyang buo. Mateo 8:3. Sapagkat ang Diyos ay natakpan ng katawan ng tao, hindi mamamatay ang tao habang nasa kalagitnaan nila. Kaya siya, ang Panginoong Hesus, ang Diyos, ay mas dakila sa Shekinah. Sa halip na dalhin tayong mas malapit sa kanyang dako, dinala tayo ng Diyos na mas malapit sa kanya sa pamagitan ng pagkilos sa ating dako. Nagkatawang tao siya. Personal siyang dumating sa atin. Hindi katakataka na nang sabihin ng Biblia tungkol kay Jesus, narito magdadalang tao ang isang birhen at manganganak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Mateo 1:23. Isipin ang tungkol sa kahulugan nito. Ang lumikha ng kosmos ay nagpakababa hindi lamang upang mamuhay sa gitna natin, kundi upang mamatay para sa atin. Pangalawang pagtatalakay, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay. Apokalipsis 4:7-11. Ang unang nilalang ay tulad ng isang leon. Ang ikalawang nilalang ay tulad ng isang baka. Ang ikatlong nilalang ay may mukha ng isang tao. At ang ikaapat na nilalang ay tulad ng isang agilang lumilipad. At ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, at noon at ang ngayon at ang darating. At kapag ang mga nilalang na buhay ay nagbibigay ng kalwalhatian, karangalan at pasalamat sa nakaupo sa trono, doon sa nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda ay magpapatira pa sa harapan ng nakaupo sa trono at sumasamba doon sa nabubuhay magpakailanman, at inihahagis nila ang kanilang mga korona sa harapan ng trono at nagsasabi, karapat-dapat ka, O Panginoong Diyos namin, na tumanggap ng kalwalhatian at karangalan at kapangyarihan,
sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. So, yung apat na nilalang at yung 20 matatanda ay nilalhati yung nakaupo sa trono, ang Panginoong Hesus. 100 tungo sa Diyos. Ang mga propeta ay dinala ng sapat na malapit sa Diyos sa pangitain na kaya pinahintulutan silang makita ang trono ng Diyos. Nakita ni Ezekiel ito sa ibabaw ng kalawakan, Ezekiel 1:26. Dinalaw ni Isaias ang templo sa langit upang makita ito, Isaiah 6:1, at sinamahan doon si Juan sa pangitain sa Apokalipsis Kapitulo 4 at 5. Ang mga tipo ng lumang tipan sa serbisyo ng sanktuaryo ay nagpapahiwatig na mayroon lamang 100 kung saan ang sangkatauhan ay maaaring makapasok sa presensya ng Diyos, ang dugo ni Kristo. Walang tao ang karapat-dapat. Sa bawat isa sa mga pangitain sa silid ng trono, ang unang mangyayari ay ang makalangit na nilalang ay nagbibigay diin sa kabanalan ng Diyos. Sa pangitain ni Isaias, ang templo ay napuno ng usok at ang mga poste ng pinto ay inalog samantalang nagpuproklima ang sirapin ng kabanalan ng Diyos. Sa pangitain ni Juan, ang kerubin ay nag-aanunsyo ng katulad, banal, banal, banal. Sa Ezekiel 10:14 at 15, ang mga buhay na nilalang, yung apat, na ay nilarawan bilang mga kerubin. Bawat propeta ay pinakitaan ng isang nakasisilaw na tagpo ng kaluwalhatian ng Diyos. Pagkatapos ay pinakita sa atin ang tugon ng mga propeta sa tagpo. Umiyaw si Isaias na siya ay isang lalaking may maruming mga labi, Isaiah 6:5. At umiyak si Juan dahil napaharap siya sa kalunos-lunos na katotohanan na walang nasumpungang karapat-dapat, Apokalipsis 5:4. Kapag tuwirang iniharap sa atin ang pagiging karapat-dapat ng Diyos, sa wakas, tayo'y magpapasimulang maunawaan ang katayuan ng tao. Tayo'y lubos na hindi karapat-dapat at kinakailangan natin si Kristo bilang ating manunubos. Nakita ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Maraming paratang ang ibinato ni Satanas laban sa Diyos. Nangangatwirang siya ay hindi makatwiran, makasarili at marahas. Subalit inilalantad ng silid ng trono ng Diyos ang mga kasinungalingan ni Satanas. Nakita si Kristo, ang kordero na pinaslang, nagbibigay daan sa atin upang makita ang Ama gaya ng talagang ano siya, Juan 14:9. Ang pinakadakilang kapahayagan ng kung ano ang Ama ay nakita kay Jesus na namamatay sa krus para sa atin. Ang Diyos Ama ay pag-ibig. Ang krus, kung gayon, ay dapat magpakita sa atin ng dalawang bagay. Una, sadyang gaanong iniibig tayo ng Diyos na ihahain niya ang sarili para sa atin. Ikalawa, ito'y dapat ipakita sa atin na sadyang gaanong makasalanan at bumagsak tayo na sa pamagitan lamang ng krus tayo'y maaaring maligtas. Huling salita. Wala kundi si Kristo ang maaaring tumubos ng nagkasalang tao mula sa sumpa ng kautusan at dalhin siya muli sa pagkakasundo sa langit. Kukunin ni Kristo ang pananagutan ng sala at kahihiyan ng kasalanan. Kasalanang nakagagalit
sa isang banal na Diyos na kailangang paghiwalayin nito ang Ama at ang kanyang anak. Aabutin ni Kristo ang kalaliman ng paghihirap upang sagipin ang nasirang lahi. Amen at Amen. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, dalangin ko na hindi mawawala sa iyo ang kalinawan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. At sa gayon, tinatanggap ito sa pamagitan ng pagbabahagi nito sa iba. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.